Good day, everyone. Now let's move on to Chapter 3, the concept of crime. First slide, crime. Crime is defined as an act committed or omitted, violating public law, forbidding or commanding it. Committed and omitted is just a one word or same thing. Next is crime can be committed once an individual who is sojourning in a territory where the law is enforceable performs an act punishable by existing law. Kapag ang crime daw na-commit ng isang individual na naninirahan doon sa teritoryo na ini-enforce yung batas na yun, doon matatawag na crime yun kapag, again, na-commit mo yung isang bagay na ipinagbabawal doon sa lugar na iyong tinitirahan. Next, crime can also be omitted once an individual fails to perform an act or accomplish the same in which the existing laws ban him or her to carry out. Next slide, the crime triangle theory. Makikita nyo na yes, it's shaped na triangle, may motive, opportunity, and instrumentation. First, motive. This refers to the reason why someone wants to commit a crime. It involves the desires, needs, or emotional drives that push an individual to engage in criminal activity. For example, financial desperation might be a strong motive for that. To further elaborate this motive, motibo, ang Tagalog, ito ang dahilan kung bakit nais ng isang tao na gumawa ng isang krimen. Kasama dito ang mga hangarin, pangangailangan o emosyonal na pag-uudyok na nagtutulak sa isang individual na makagawa ng krimen o kriminal na gawain. Halimbawa, ang pinansyal na pangangailangan ay maaaring magbigay ng malakas na motibo para sa kanyang pagnanakaw. Next is opportunity. This is about the circumstances that make it possible for a crime to occur. It involves factors such as the timing, location, and the presence or absence of the security measure. For instance, an unlocked door provides an opportunity for burglary. So, ulitin ko, ang opportunity sa Tagalog pagkakataon, ito ay tumutukoy sa mga pagkakataon o kondisyon na pagpapahintulot sa krimen na maganap. Kabilang dito ang oras, lugar at pagkakaroon o kawalan ng mga hakbang sa seguridad. Halimbawa, ang isang pinto na walang kandado. Nagkakaroon ng opportunity yung magnanakaw na magawa yung krimen na binabalak niya. And next is the instrumentation. This refers to the means or tools used to commit the crime. Includes physical objects like weapons or tools or methods like breaking into a house or hacking into a computer system. The availability and suitability of this instrument can influence the ease which a crime is committed. Sa Tagalog, ito ang mga paraan o kagamitan na ginagamit upang maisagawa ang krimen. Kasama dito ang mga pisikal na bagay tulad ng mga armas o kasangkapan, mga pamamaraan tulad ng pagpasok sa isang bahay, pag-hack sa isang computer system o pagkakaroon ng angkop na paggamit ng mga instrumentong ito ay maaaring makaapekto sa kung gaano kadali magawa ang krimen. Again, motive, yan yung pagkakataon o yan yung nagpo-push through doon sa isang tao na gumawa ng krimen. Next is opportunity, ayan yung oportunidad na nabibigay sa kanya. Kung meron kang motibo na gawin yung krimen at meron kang oportunidad, magagawa mo yung krimen. Plus pa yung instrumentation o yung mga gamit o paraan na ginawa mo para completely mo mai-perform yung krimen na binalak mo. Sa kabuuan, ang teorya ay nagpapahiwatig na upang maiwasan ang krimen, kailangan nating tugunan ang lahat ng tatlong elemento, ang pagbabawas ng pagkakataon, halimbawa pagpapalakas ng seguridad, pagbabawas ng motibo, halimbawa pagbibigay ng suporta sa mga nangangailangan, at pagkontrol sa instrumentasyon, halimbawa paghihigpit sa pag-access sa mga kagamitan o pamamaraan para sa paggawa ng krimen ay makakatulong sa pagbabawas ng kriminal na mga aktibidad. Next is, the Philippine policies are concerned, crime is categorized into three. First is felony. Felony is a serious crime that is typically punishable by imprisonment for over a year or even by death in some jurisdiction. Felonies include serious offenses such as murder, rape, armed robbery, and burglary. In conviction for felonies often result in more severe penalties and can lead to long-term consequences, including the loss of certain civil rights like voting rights. Ang felony daw ay isang seryosong krimen na karaniwang pinapatawan ng parusa ng pagkakabilanggo ng higit sa 1 taon o kahit kamatayan sa ilang jurisdiction. Kasama sa mga felony ay mga mabibigat na krimen tulad ng pagpatay, panggagahasa, pagnanakaw gamit ang armas at paghuhulog. Ang mga kaparusahan para sa felony ay kadalasang mas mabigat at maaaring magresulta ng pangmatagalang mga apekto tulad ng pagkawala ng ilang karapatang sibil tulad ng karapatang bumoto. 2 is offense. Ang offense ay broad term that encompasses any violation of the law, regardless of its severity. It includes both felonies and misdemeanor. Essentially, any act that break the law can be considered an offense ranging from minor infractions to serious crime. Offense ay isang pangkalahatang termino na sumasaklaw sa anumang paglabag sa batas. Hindi alintana ang tindi nito, samantala, dito ang parehong felony at misdemeanor. Sa madaling salita, anumang aksyon na lumalabag sa batas ay maaaring ituring na offense mula sa mga maliliit na paglabag hanggang sa mga seryosong krimen. Last ay ang misdemeanor.
misdemeanor ay or the misdemeanor is a less serious crime compared to a felony. It is generally punishable by less severe penalties such as imprisonment for less than a year, fines, or community service. Example of misdemeanor includes petty theft, vandalism, and minor assault. While misdemeanors are less severe than felonies, they still carry criminal records and potential consequences. Ang misdemeanor ay isang hindi gaanong seryosong krimen kumpara sa felony. Karaniwang pinapatawan ito ng hindi gaanong mabigat na parusa tulad ng pagkakabilanggo ng mas mababa sa 1 taon, multa, o community service. Halimbawa ng misdemeanor ay ang maliit na pagnanakaw, pag-uukit ng graffiti, yung mga nakikita nyong like graffiti arts sa mga kalsada, at magaan na pananakit. Bagaman hindi kasing seryoso ng felony, ang mga misdemeanor ay nagdadala pa rin ng criminal na record at mga posibleng epekto. Next slide. Mala inse and mala prohibita. Mala inse refers to acts that are inherently wrong or immoral regardless of whether they are prohibited by law. These are crimes that are universally recognized as wrong due to their nature. Example includes murder, rape, and theft. The wrongness of these acts is considered self-evident and they are considered condemned based on their moral implication, not just because they are illegal. Again, mala inse ay tumutukoy sa mga aksyon na likas na mali o masama. Hindi alintana kung ito ay pinagbabawal ng batas. Ang mga krimen na ito ay pangdaigdigang kinikilala bilang mali dahil sa kanilang kalikasan. Halimbawa nito ay ang pagpatay, panggagahasa at pagnanakaw. Ang pagkakamali ng mga gawain ito ay tinuturing na maliwanag at tinutukso batay sa kanilang moral na aspeto, hindi lamang dahil sila ay illegal sa batas. Next ay mala prohibita. Mala prohibita refers to acts that are not inherently immoral but are considered wrong because they are prohibited by law. These offenses are defined as illegal through legislation or regulation rather than being inherently unethical. Example including jaywalking, not having a proper business license, or violating traffic regulation. The wrongness of this act is determined by their violation of specific laws or regulation rather than their moral nature. Again, ang mala prohibita ay tumutukoy sa mga aksyon na hindi likas na masama, ngunit tinuturing natin na mali dahil sila ay pinagbabawal ng batas. Ang mga paglabag na ito ay tinutukoy sa illegal na pamamagitan ng batas o regulasyon sa halip na dahil sa kanilang likas na di kasakdalan. Halimbawa, again, yung kanina, jaywalking, kakulangan sa lisensya ng negosyo, paglabag sa mga regulasyon ng trapiko. Inuulit ko, mala inse, mali talaga siya kahit wala siyang batas. Mala prohibita, nagiging mali lang siya dahil may batas. Now, let's move on to crime typology. It refers the types of particular crime category which are categorized as follow. First ay ang violent crime. Violent crime are offenses that involves physical harm or the threat of harm to individual. These crimes are characterized by their use of force or the threat of force. Example ay ang pagpatay, pang-aabuso, pagnanakaw. Again, it's murder, assault, robbery, rape. Murder, the unlawfully killing of another person. Assault, intentionally causing physical injury or threatening the cause injury. Next, robbery, using force or intimidation to take property from another person. Rape, non-consensual sexual intercourse. Violent crimes are often considered serious due to the immediate physical harm they cause and the trauma they inflict on the victims. Again, ang mga marahas na krimen ay tinuturing na seryoso dahil sa agarang physical na pinsalang dulot nito at sa traumang ipinapataw sa mga biktima. Next ay ang economic crime. Economic crime involves offenses that are committed for financial gain. These crimes typically involves deceit, fraud, or manipulation of financial system. Example, ang fraud, wrongfully deceiving someone to gain financial benefits, such as through false statement or misrepresentation. Next is embezzlement, illegally taking money or property entrusted to one's care. Next is money laundering, concealing the origins of illegally obtained money, typically by passing it through a complex sequence of banking transfer or commercial transaction. Ang ekonomikong krimen ay itinuturing na seryoso dahil sa kanilang epekto sa mga individual, negosyo, at sa kabuuan ng ekonomiya. Next, or the last, is the public order crime or the victimless crime. Public order crime, sometimes referred to as victimless crime, involve behavior that are considered illegal because they are disrupt social norms or order, rather than directly harming an individual. Example, drug possession, having illegal drug for personal use. Prostitution, engaging or soliciting sexual act for money. And then, the public intoxication, being visibly drunk or impaired in public places. Again, ang pag-aari sa droga, prostitusyon, at ang pagkakabingi or pagkakalasing sa publiko, ang mga krimen na ito ay tinatawag na victimless dahil hindi karaniwang may direktang biktima ang krimen na nagagawa nila. Ngunit itinuturing silang problema dahil sa kanilang potensyal na mag-abala sa social or sa sosyal na kaayusan o kaligtasan ng publiko. Next,
is the legal classification of crime as to the manner of crimes are committed. First is dolo or deceit, when the act is done with deliberate intent. It involves crime committed with the intent to deceive or mislead. This means that the perpetrator has a deliberate and conscious intention to mislead another person for personal gain or to cause harm. The crime is characterized by dishonesty and manipulation. Crime committed with dolo are intentional. From the word intentional, involve a clear plan to deceive. The wrongdoer knowingly provides false information, conceals the truth, or engage in fraudulent actions. The aim is to trick or to cheat someone, often for financial or personal gain. For example, fraud, embezzlement, and forgery are common examples where deceit is involved. In each case, the perpetrator acts with the clear intention to deceive the manipulative the victim. Again, pag sinabing dolo or deceit, sinasadya, mayroon ka talagang intensyon na gawin yung isang bagay. Next is culpa. Culpa or fault refers to the crime committed due to the negligence or failure to act with reasonable care. These are the unintentional action that result in harm or damage. The crime occurs because the perpetrator failed to meet a standard of care or conduct expected of a reasonable person. Crimes committed with culpa involves a lack of intent to cause harm, but they still result in damage due to carelessness. Again, pag sinabing culpa, yung kapabayaan mo ay nag-result sa isang bagay na nag-cause ng harm or damage. The wrongdoer did not deliberately seek to deceive or cause injury, but their failure to act responsibly leads to negative outcome. Ang halimbawa ng culpa ay mga aksidente na nagdulot ng walang ingat na pagmamaneho, medical na pagkakamali dahil sa kapabayaan yung mga nag-oopera at mga pinsala na dulot ng hindi ligtas na kondisyon na hindi binigyan ng pansin. Next, as to the stages of the commission of the crime, first is attempted. When the offense commits the commission of a felony directly by overt acts and does not perform all of the acts of execution that should produce the felony because of some causes or accident other than his or her spontaneous resistance. Ang attempted daw ay isang krimen na tinuturing na sinubukan, from the word sinubukan, kapag ang isang tao ay nagsimulang gumawa ng krimen, ngunit hindi ito natapos. Ang yugtong ito ay kinabibilangan ng mga hakbang na isinagawa patungo sa pagkakagawa ng krimen, ngunit hindi natapos yung buong proseso or hindi nagtagumpay. Ang layunin na gumawa ng krimen ay naroroon at may ilang mga hakbang na ginawa, ngunit ang huling resulta ay hindi nakamit. Again, attempted, hindi natuloy. For example, yung pagpatay, gusto mong patayin, nagawa mo yung proseso, pero hindi natuloy yung plano mong gawin. Next is frustrated. When the crime offender performs all of the act of execution which would produce the crime as a consequence but which nevertheless do not produce it because of causes independent to the will or to the perpetrator. Frustrated naman ay isang krimen na itinuturing na napigilan kapag ang gumawa ay nakumpleto ang lahat ng kinakailangang aksyon upang gawin ang krimen, ngunit ang krimen ay hindi nangyari dahil sa mga panlabas na salit na wala sa kanilang kontrol. Sa yugtong ito, ang kriminal ng aksyon ay halos kumpleto, ngunit nawasak bago makamit ang resulta. Ang frustrated, ang hakbang na ginagawa ay gumawa ng sapat upang kumpletuhin ang krimen, ngunit dahil sa ilang kapagit ng salit tulad ng pagligtas ng biktima o interbensyon ng mga otoridad, ang krimen ay hindi nangyari tulad ng isa. Halimbawa, kung ang isang tao ay sinubukan mong barilin, nandoon na yung action, nagawa mo na lahat, pero nakaligtas sa pamamagitan ng pagpapagamot ng medikal. Ang krimen ay tinuturing na napigilan. Again, nabaril mo, nagawa mo lahat ng action mo, pero nakaligtas yung tao, frustrated. Kapag attempted, nagawa mo yung iilang process ng krimen, pero sa dulo, napigilan. Hindi mo nagawa yung dulong part, kaya hindi mo nagawa completely yung krimen na gusto mong gawin. Next ay consummated. Consummated naman when all of the elements necessary for its execution and accomplishment are present. Crime is consummated when it has been fully completed, meaning that the perpetrator has achieved the intended criminal result. This stage involves the successful execution of all elements necessary to complete the crime. Ang consummated daw ay nakumpleto mo na ng ganap na isagawa, nangangahulugang ang gumawa ay nakamit ang inaasahang kriminal na resulta. Ang yugtong ito ay kinabibilangan ng matagumpay na pagpapatupad ng lahat ng elemento ng kinakailangan upang kumpletuhin ang krimen. Again, consummated ay nakumpleto. As to the plurality of the crime, first is simple crime when a single act constitutes one offense. Again, like ang simpleng pagnanakaw, pwede nating tawagin yun ng simple crime. Next ay complex crime when a single act constitutes two or more grave felonies. For example, nangurakot ka ng pera ng bayan tapos ginamit mo pa sa pagbebenta ng droga, matatawag natin siya ng complex crime. Next ay compound crime when a single act constitutes one grave and light felonies. Next, as to the gravity of penalty or offense. First ay grave, those to which the law attached the capital punishment or afflictive penalties.
Ang grave offense is a serious crime that carries severe penalties due to the significant harm it causes to individuals or society. These offenses are typically associated with severe criminal conduct and have a substantial impact on the public safety and order. Halimbawa ng mabigat na paglabag ay ang pagpatay, panggagahasa, pagkidnap at armadong pagnanakaw. Ang mga krimen na ito ay seryosong epekto at itinuturing na may pinakamataas na antas ng kaseryosohan ng sistema ng batas. Next is less grave, those which the law punishes with penalties that is their maximum period are correctional. Less grave offenses are typically less damaging or harmful than grave offenses but still involve significant criminal conduct. The penalties for less grave offenses are usually less severe and may include moderate prison term, fines, or community services. Halimbawa ay ang katamtamang bigat ng paglalabag ay ang pagnanakaw nang walang mga nagpapabigat na kalagayan, simpleng pananakit at ilang uri ng pandaraya. Bagamat seryoso ang mga krimen na ito, hindi ito kasing bigat ng mga nabanggit na paglabag ng binigyan nating example ng mga grave. Next is light, those infractions of law for the commission of which the penalty is arresto minor or a fine not exceeding 200 pesos or both. Ang mga halimbawa ay ang katamtamang bigat ng magaan na paglabag ay ang petty theft, halimbawa pagnanakaw ng mga bagay na mababa ang halaga, disorderly conduct, at minor traffic violation. Ang mga paglabag na ito ay tinuturing na may mababang antas ng kaseryosohan ng sistema ng batas at karaniwang nagre-resulta ng magaan na parusa. Next slide, as to the basis of criminal acts, meron tayong 10. First, crime against person. Pag-atake, pananakit, pagpatay at pagkidnap ay mga halimbawa ng mga krimen laban sa tao. Ang mga krimen na ito ay nagdudulot ng pisikal na pinsala, emosyonal na stress o pareho. Again, ang crime against person ay ang pag-atake, pananakit, pagpatay, pagkidnap. Yan ang mga halimbawa ng crimes against person. Next natin ay crime against property. Ang crimes against property naman ay ang pagnanakaw ng bahay, vandalismo, arson. Arson ay ang pagsunog, halimbawa ng mga krimen laban sa ari-arian. Ang mga krimen na ito ay kinagbibilangan ng mga iligal na gawain na nagsiresulta ng pagkawala o pinsala ng pisikal na ari-arian ng isang tao. Next ay crimes against chastity. Panggagahasa, sexual na pang-aabuso at malaswang pagpapakita ay mga krimen laban sa pagkamayabong. Ang mga ito ay lumalabag sa sexual na autonomiya at personal na dignidad ng isang tao. Ang tawag dyan, again, ay crimes against chastity. 4 ay crimes against public order. Mga pag-aaklas, pampublikong kaguluhan at iligal na pagtitipon ay mga halimbawa ng mga krimen laban sa kaayusang pampubliko. Ang mga krimen na ito ay nagdudulot ng kaguluhan at pagpapahina ng pampublikong kapayapaan. 5 crimes against national security and the law of the nation. Halimbawa nito ay treason, espionage, at terorismo ay ang mga krimen laban sa pambansang seguridad at batas ng mga bansa. Ang mga ito ay nagdudulot ng malaking banta sa katatagan ng isang bansa at ng international na katayuan nito. Regarding sa treason, espionage at terorismo, you can use Google at magbasa kayo regarding sa mga ito para mas lalo nyo pang maintindihan kung ano yung mga yan. Next ay crimes against public morals. Ang halimbawa naman ito ay prostitution, malalaswa at pagsusugal ay mga halimbawa ng krimen laban sa pampublikong moral. Ang mga ito ay naglalaman ng mga gawain na itinuturang na hindi katanggap-tanggap sa moral na pamantayan ng lipunan. Next ay crimes committed by the public officials. Korupsyon, pandaraya at pang-aabuso ng kapangyarihan ay mga krimen na ginawa ng mga pampublikong opisyal. Ang mga krimen na ito ay ang pagpapahina sa integridad ng mga institusyon ng gobyerno at pampublikong tiwala. Next is ang next natin ay number 8, crimes against liberty. Crimes against liberty naman ay halimbawa ang maling pagkakakulong, pagkidnap at illegal na detention ay mga halimbawa ng mga krimen laban sa kalayaan. Ang mga krimen na ito ay kinabibilangan ng mga aksyon na lumalabag sa kalayaan ng paggalaw at personal na karapatan ng isang tao. Next naman 9 ay crimes against civil status of individuals. Itong number 9 naman ay mga halimbawa nito ay ang pamimiki ng mga dokumento, pagnanakaw ng pagkakalanlan at pagmanipula ng mga record ay may halimbawa ng mga krimen laban sa kalagayan ng individual. Ang mga krimen na ito ay kinabibilangan ng mga aksyon na nagtatakang baguhin ang personal na impormasyon at legal na dokumento ng isang tao. Next ay quasi-crimes. Ito namang number 10. Okay. Itong number 10 ay ang mga aksyon na nagre-resulta sa aksidente dahil sa kawalang ingat tulad ng isang driver na nagdudulot ng aksidente dahil sa reckless driving. Itinuturing na quasi-offenses ang mga ito dahil naglalaman ng pinsala na dulot ng kapabayaan kaysa sa sinadyang maling gawain. Criminological classification of crime. As the result of crime, first is acquisitive crime when the offender acquires something as a consequence of his criminal act.
Common example niyan ay ang theft, shoplifting, burglary, robbery, taking property by force or threat, fraud, deceptive practices to gain financial benefits. This crime focus on the unlawful acquisition of tangible or intangible asset. Next is extinctive crime, when the end result of a criminal act is destructive. The extinction or criminal liability can occur due to the various reasons such as the passage of time, legal forms or changes in the law that decriminalize certain acts. In some cases, it may involves the satisfaction or legal condition that nullify the crime. Example niyan ay include offenses that were once criminal but have been decriminalized through new legislation or reforms. Next naman ay as to the period of the commission of the crime, seasonal crime. Ang seasonal crime ay committed only during a certain period of the year. Okay. Seasonal crime refers to criminal activities that exhibited patterns or increases the frequency based on specific times of the year or seasons. For example, holiday-related theft, an increase in shoplifting and burglary during the holiday season when people are out shopping and homes may be left unattended. Seasonal vandalism, higher rates ng vandalism during summer months when school is out and more youths are on the street, mas maraming batang pag-alala. Next is weather-related crime, increased crime rates during winter such as break-ins when most people less likely to notice suspicious activity due to shorter daylight hours. Like yung example ko before, na kapag mas malamig ang panahon, mas mahimbing ang tulog ng tao, mas maraming nagiging biktima ng mga akyat bahay. Next is situational crime, refers to offenses that arise due to specific circumstances of situation. For example is opportunity theft, a theft that occurs when an individual leaves their car unlocked and valuable in plain sight. Again, opportunity theft, meron siyang oportunidad dahil hindi naka-lock yung pinto ng kotse. Robbery that takes place in an area known for having low security or poor lighting. Madilim dun sa lugar, hindi naman ganun kalakasan or hindi ganun kahigpit yung security ng isang lugar, mataas ang chance ng robbery. Fraud, situation where fraudulent schemes target people during high stress period such as financial scam during economic downturns or natural disaster. Again, fraud, maraming nabibiktima ng fraud dahil stress sila financially, so eager sila na patulan yung mga fraudulent actions. Like, pinapaniwala sila na ganito, na ganyan. Naniniwala sila dahil kumakapit sila sa, hindi sa kumakapit. Naniniwala sila na sa mga pinapangakong pera sa kanila dahil nangangailangan sila. That is the example of that. As to the length of commission of the crime, first is instant crime committed in the shortest possible time. Halimbawa ay ang krimen na agad ay ang pananakit kung saan ang physical na atake ay nangyari sa isang pagkakataon lamang o ang pagnanakaw na nagawa sa loob ng ilang sandali tulad ng pag-agaw ng handbag. Ang mga krimen na ito ay inilalarawan sa kanilang kagayat na kalikasan at mabilisang resolusyon. Next is episodal crime, crime committed by a series of acts in a longer space of time. Ito naman ay mga halimbawa ng krimen na episodal ay isang serye ng pagnanakaw na ginawa sa loob ng ilang buwan ng parehong tao o organisadong kriminal na gawain na may kasamang paulit-ulit na illegal na aksyon tulad ng operasyon ng drug trafficking na nagaganap sa isang mahabang panahon o mahabang proseso. Next slide is as to the place or location of the commission. First is static crime, a crime committed in one place. Halimbawa ng krimen na static ay ang isang pagnanakaw na naganap sa isang tahanan, pananakit na nangyari sa isang partikular na lugar tulad ng pampublikong park, vandalismo ng isang partikular na gusali. Ang krimen ay nagaganap o nalulutas sa isang tiyak na punto lamang. Next ay continuing crime. Mga halimbawa ng krimen na patuloy ay ang trafficking ng illegal na mga substansya, kung saan ang illegal na aktibidad ay maabot ng maaaring transaksyon at lokasyon. Harassment, pwede rin na kinabibilangan ng paulit-ulit ng mga insidente sa paglipas ng panahon. Ang mga krimen na ito ay kinabibilangan ng serye ng mga magkakaugnay na aksyon na bumubuo sa tuloy-tuloy na kriminal na gawain. Example niyan again, yung sa harassment. Kunwari na-rape kanya nung sinama kanya sa motel, tapos sinama ka na naman sa bundok, ni-rape ka na naman, tapos sinama ka na naman sa paulit-ulit na ginagawa sa iba-ibang lugar. Ganun. Next ay as to the use of mental faculties. Rational crime, a crime committed with intent and the offender is in full control or sanity. Gusto lang sabihin ng rational na yung tao ay meron siyang maayos na pag-iisip, meron siyang malayang gawin, or meron siyang will. Alam niyang piliin, alam niyang pagplanuhan ng isang bagay na gagawin niya. Nasa matino siyang pag-iisip. Yun ang tawag sa crime na nakomit ng tao na nasa katinoan, rational crime. Next is irrational crime, a crime committed by person who do not know the nature and quality of their action on account of the disease of the mind. Rational, matino kang tao, alam mo yung ginagawa mo. Irrational, meron kang sakit sa pag-iisip, kaya hindi mo alam na mali yung ginagawa mo. Again, hindi mo alam na crime na yung nakukomit mo. Irrational crime ang tawag doon.
Next, as to the type of offender, we have white-collar crime, a crime committed by person of high, respectively, and the upper socioeconomic class whose offense is committed in the course of their occupational activities. White-collar crime, yan yung mga nakukumit ng medyo mga nakakaangat-angat na tao sa lipunan. While the blue-collar crimes naman, those committed by ordinary professional criminals only to maintain their livelihood. Yung mga blue-collar crimes, yan yung mga mababang klase lang ng, or ordinary people na nagkukumit ng crime just to provide or just to survive the everyday life. Next, why must members of the society be oriented about crime? Crime is pervasive. Almost all members of free society are once upon a time a victim or an offender of criminal act. Crime as an associate of society affects almost all people regardless ng age, ng sex, ng race, nationality, religion, financial condition, education, and other personal circumstances. Next is crime is expensive. The government and private sectors spend an enormous amount of money on crime detection, prosecution, correction, and prevention. Yes, crime is expensive talaga dahil marami tayong pinagkakagastusan dyan. Tulad na lang ng, again, detection, prosecution, correction, and prevention. Crime is destructive. Many lives and properties are lost and damaged due to crime. Next, crime is reflective. Crime rate or incidences in a given locality are reflective of the effectiveness of the social defense employed by the people, primarily of the police system. Last, crime is progressive. The progressive increase in the rate of crime is one account of the year increasing population. Last slide, distinction between crime and sin. Crime is an act or omission in violation of the existing laws of the state, while sin is an act or omission in violation of divine or spiritual law. In terms of punishment, any individual found guilty of a criminal act by a legitimate court, he or she will serve the penalty during the span of his or her life, while the penalty for the sinful act is imposed according to biblical passage for life thereafter. That is the difference between crime and sin.